Tila hindi naabala ang kanyang ina sa tonong ginamit ni Sebastian, sa halip ay hindi niya ito pinansin. Nandito ako para maghapunan, kasama ang anak ko. Mahinahong tugon niya. Wrong house, sabi ni Sebastian sa kanya. Binigyan ko na siya ng listahan ng mga ihahanda para sa hapunan, and I hope na hindi ako ma-disappoint. Sabi niya, sabay tingin kay Thalia. I can't believe this, bulong ni Sebastian. Tumalikod siya at tinungo ang isa sa mga guest room sa tabi ng silid ng library. Nang marinig namin ang pagsara ng pinto, naglakad si Thalia papunta sa amin. Tatawagan ko sana ikaw para sabihin sa iyo ang tungkol sa kanya, pero hindi niya ako pinabayaang mag-isa simula pa kaninang umaga. Humingi ng tawad si Thalia kay Sebastian. Simula umaga, nandito na siya simula umaga, tanong ni Sebastian, at tumango naman si Thalia. Mabuti na lang at inilipat namin ni Alfred ang lahat ng gamit ni Katrina sa kwarto mo kahapon. Pumunta siya para tingnan ang kwarto mo, pagdating niya dito, sabi ni Thalia kay Sebastian. Nasaan si Alfred? Tanong ko kay Thalia. Pumunta siya sa palengke para bumili ng ilang gamit para sa hapunan. Maraming demand si Mrs. Alvaro para sa hapunan ngayong gabi, sagot ni Thalia. Okay, gawin mo kung ano ang hilingin niya sa iyo, sana umalis na siya after dinner, dagdag ni Sebastian. Kinakabahang sabi ni Thalia. Ano? May bitbit siyang suitcase, sabi niya, kaya napabalikwa si Sebastian at nadismaya. Umakyat siya sa hagdan, at pumunta sa kwarto namin. Humanga siya sa iyong mga designer bag, sabi ni Thalia na nakatingin sa akin. Pinuntahan niya ang mga bag ko. Itinanong ko. Sa buong closet mo, at gustong-gusto niya ang isa sa iyong mga pulang dress. Inilagay ko na sa couch sa kwarto mo. Baka pwede mong isuot for dinner. Iminungkahi niya. Okay, sang-ayon ko. I wonder kung anong pulang dress yun. Iniwan ko si Thalia at pumunta sa kwarto. Nadatnan ko si Sebastian sa may bintana, hawak ang phone niya. Well, nagpa siya ang iyong ina na pumunta dito, upang maghapunan kasama ang kanyang anak. Hindi ako natutuwa sa ideyang ito, sigurado akong may layunin siya, at makasariling dahilan para pumunta rito. So get your ass here tonight for dinner, kung kailangan kong bumaba mamayang gabi, isasama kita brother. Sabi niya. Umupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya. Wala akong pakialam, see you later brother. Ibinaba niya ang tawag, ibinato ang phone niya sa kama. Walang ginawa sa iyo ang phone, sabi ko, pambasag ng katahimikan. Umupo siya sa tabi ko, bumaba ang balikat niya. I was happy before I saw her face. Siguro hindi naman magiging masama ang hapunan. I try to stay positive. Bahagya siyang umiling. I don't think so. Humiga siya pabalik sa kama, nakadikit ang mga paa sa gilid. Binuksan niya ang isang braso niya na nangaanyaya sa tagiliran niya. Tinanggal ko ang sandals ko, bago gumapang sa gilid niya. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya, pinulupot ko ang braso ko sa bewang niya, nakasukbit ang mga paa ko sa likod ko. Ipinatong niya ang kamay niya sa puweten ko. I should warn you, sabi niya, kaya napaangat ang ulo ko para tignan siya. Masungit talaga siya, kaya kung may sasabihin siya sa dinner, huwag mo na lang pansinin. Sabi niya sa akin, at tumango naman ako. Nanatili kami sa kama na magkayakap, hanggang sa oras na para bumangon at maghanda. I try my best para hindi makatulog. Naghanda muna si Sebastian, at bumaba siya para kausapin si Thalia habang ako naman ay naghahanda sa banyo. Sinuot ko nga ang dress na sinabi sa akin ni Thalia. Tamad akong nag-light makeup, nagayos ng buhok at naglagay ng pabango. Nakarinig ako ng wolf whistle, kaya napalingon ako sa pinto. Napasandal si Sebastian sa frame ng pinto, nakalagay ang mga kamay nito sa mga bulsa, habang nakatingin sa akin na may ngiti sa labi. Beautiful, komento niya. Nahihiya akong ngumiti. Thank you. Dinner is ready, bumaba na tayo. Kinuha ko ang phone ko, bago kami bumaba. Nasa tabi ng dining table si Thalia kasama si Mrs. Alvaro. Tinitingnan niya ang pagkain at ang mga plato na nasa mesa. Nandito na si Sir, sabi ni Thalia kay Mrs. Alvaro. Lumingon siya sa amin at pinagmasdan ako ng mga mata niya na para akong exam paper, and she was the teacher correcting it. I still think na mas better si Hannah, ang komento ng kanyang ina, na ikinagulat ko. Ouch! Thankfully what you think doesn't matter, dagdag ni Sebastian sabay lagay ng kamay niya sa lower back ko.
Narinig namin ang doorbell, at binuksan ni Thalia ang pinto. Magkatabing pumasok sina Adam at Alicia. Mother, tumango si Adam sa kanya. I see that you are still with that thing. Sabi niya sabay turo kay Alicia na nakatingin sa kanya ng blanco. We married each other, she's my wife, syempre I'll still be with her, wika ni Adam. Wife. Sa last time na nakita ko kayong dalawa, nag-aaway kayo, at malinaw sa akin na itatapon mo siya. Casual na sabi ni Mrs. Alvaro. Bago pa makapagsalita si Adam, narinig na naman namin ang doorbell. Bubuksan na sana ito ni Thalia nang pigilan siya ni Mrs. Alvaro, at naglakad papunta sa pinto para buksan siya mismo. Nagkatinginan sina Sebastian at Adam na parehong nalilito at naiintriga. Naglakad si Alicia sa tabi ko, at ipinulupot ang braso niya sa braso ko habang nakaharap kaming lahat sa pinto. Bumukas ang pinto, at nakita namin ang isang babae kasama ang kanilang ama, si Mr. Alvaro. Sino ang babaeng iyon? Nakasuot siya ng puting jumpsuit. Ang damit niya ay, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Iskandaloso. Si Hannah Thompson yan, bulong ni Alicia sa gilid ko. Hannah, nagulat ako nang makita ko siya, lahat kami ay, katabi si Mrs. Alvaro na agad siyang niyakap na may malaking ngiti sa labi. I'm so glad that you came, and look at you look so pretty. Sinabi ni Mrs. Alvaro sa kanya na napangiti si Hannah ng buong pagmamalaki. Thank you Tita Divina, sabi ni Hannah. Kaya ang pangalan ni Mrs. Alvaro ay Divina. Slutty much, bulong ni Alicia. Let's all have dinner. Ngumiti si Divina sa kanya. Tahimik na pumasok sa loob ang tatay nila, si Mr. Alvaro at tinungo ang dining table. Oh boy, this is going to be a dinner. Nakaupo na kaming lahat sa dining table na may matinding katahimikan sa paligid. Si Mr. Alvaro ay nakaupo sa ulunan ng mesa, kasama ang kanyang asawa sa kanyang kaliwang bahagi. Sa tabi ni Tita Divina, nandoon si Hannah at iyon lang. Sa kanang bahagi ni Mr. Alvaro, nandoon si Adam, Alicia, ako at si Sebastian. Umupo siya malayo sa parents niya at kay Hannah. Tahimik siyang nakatingin sa plato niya. Thank you for inviting me for dinner, sinabi ni Mr. Alvaro sa walang partikular na tao. Me too, I'm honored to be here. Medyo nalungkot lang ako na ang layo mo sa akin, sabi ni Hannah habang nakatingin kay Sebastian na may nakakaakit na ngiti. Nakatingin sa kanya si Sebastian ng blanco. Hindi naman magtatagal yan, muling pagtitiwala ni Tita Divina sa kanya. Excuse me, what? Sebastian, bakit hindi ka lumipat sa tabi niya? I bet you both have a lot of things to talk about, sabi ni Tita Divina kay Sebastian. Para bang alam niyang may sasabihin si Sebastian na hindi kasiya-siya, nagsalita si Adam bago pa man magawa ni Sebastian. How about we have dinner before talking? Lumalamig na ang pagkain. Tama siya, sabi ni Mr. Alvaro. Anong klaseng kasambahay meron ka dito? Ni hindi niya kayang panatilihing mainit ang pagkain bago ihain. Umiling si Hannah na hindi sumasang-ayon. May katulong ako sa bahay na sinisigurado na laging mainit, at bagong luto ang pagkain ko, wika ni Hannah. Exactly, ganyan dapat gawin, sumang-ayon naman si Tita Divina. Napatingin kami kay Thalia na nakatayo sa may dingding, tahimik na nakikinig sa kanila. Isang panatag na tango ang ibinigay sa kanya ni Sebastian, at bahagya itong ngumiti na para bang sinasabi sa amin na wala siyang pakialam sa mga sinasabi nila. Kinagat ko ang roasted potato at mainit pa. Pareho silang madrama ng walang dahilan. Ang tahimik mo, bakit hindi ka nagsasalita? Tumangala ako at nakita ko si Hannah na nakapout na nakatingin kay Sebastian, pinakita sa amin kung gaano niya na-overline ang lipstick niya. Ayoko, walang gana na sagot ni Sebastian. Bastos iyan, sabi ng mama niya. Tingnan mo kung sino ang nagsasalita, bulong ni Alicia na nakakuha ng tingin mula kay Tita Divina. Anyway Sebastian, I heard that you refused one of the deals that my dad offered to you. It was a great one, kung tinanggap mo, nasa New Zealand tayo, sa isang magandang villa, sabi ni Hannah sa kanya. Anong deal? Maingat na tanong ni Mr. Alvaro. Tumikhim si Adam, yung napag-usapan natin. Napaisip si Mr. Alvaro at blanco ang mukha niya nang maalala niya ito. The deal that could have got us a lot of money. Sabi niya hindi masaya habang nakatingin kay Sebastian. Yes, that's why Dad suggested it to Sebastian, the money was great, the deal was great, dagdag ni Hannah. Sebastian, mukhang maganda ang deal, bakit tatanggi?
Tanong ni Tita Divina na nakakunot ang noo. Ibinaba ni Sebastian ang tinidor at iritadong tumingin sa kanila. It's my company, it's my decision. I don't see why I should explain myself to outsiders, who have no say in my business. Malamig niyang sagot. But the money was. Wala akong pakialam sa pera, at hindi ko pinagsisisihan ang pagtanggi sa deal. Natutuwa akong ginawa ko. Kailangan kong gumugol ng isang buong magandang linggo kasama ang aking asawa sa isang amazing island para sa aming honeymoon. Sabi ni Sebastian. Inilipat ni Hana ang tingin niya sa akin, at pinandilatan ako. Hindi ko siya pinansin habang inabot ko ang kamay ko kay Sebastian. Pinulupot niya ang kamay niya sa akin, ipinahid niya ang hinlalaki niya sa balat ko. Tumawa ang kanyang ama, so now you will commit to that wedding. Pareho kami, hindi inaasahang bulalas ni Adam. Nagkatinginan silang dalawa ng kanilang ama bago tumayo, bakas sa mukha nito na hindi siya natutuwa doon. Hindi ba't siya ang nakakuha kay Alicia para kay Adam? Bakit ayaw niyang mag-commit ang kanyang mga anak sa kanilang relasyon? I'm out of here. Naglakad siya palabas, lumabas ng bahay, sinigurado niyang isinara ang pinto sa harapan para marinig namin. Well played, nagalit ka sa papa mo, sambit ni Tita Divina. And now you care because. Sebastian trailed off. You might be all confident right now but I can tell you na kung ano man ang nangyayari sa inyong dalawa ay hindi magtatagal, sabi ni Tita Divina habang tumatayo. Sinamaan niya ako ng tingin, bago naglakad palayo sa guest room. Sebastian, your parents are thinking well for you, sabi ni Hana na nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Napasandal siya sa mesa, itinulak ang dibdib. She was really getting on my nerves. Sa tingin ko dapat mong pakinggan sila, dagdag niya. Thank Lord, she has the brain to think. Sarkastikong sabi ko, sabay kuha ng baso ng alak ko. Lumingon siya sa akin, excuse me. You are excused, sabi ko. Sino ka sa tingin mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Nagdemand siya. I'm Mrs. Alvaro, nice to meet you Miss Thompson, natatarantang sagot ko. Parang mas ikinagalit niya. Nai-insecure ka ba Mrs. Alvaro? Tanong niya sabay ngisi. Insecure. Tingnan natin. Nandito ako nakaupo na nakasuot ng disenteng damit, may singsing sa daliri ko, nakadikit ang apelyido niya sa akin habang nandito ka sa mga ganito, damit at ayon. Again, sinong insecure? Tanong ko. Bigla siyang napatayo, napapikit ng mariin ang kanyang panga, habang nadagdagan ang kanyang galit. Ang hindi ko inaasahan ay ang pagbato niya ng red wine niya sa dibdib ko. Naramdaman ko ang malamig na likido sa aking dibdib, na umaagos sa aking tiyan. Oh my, napabuntong hininga si Alicia. Tumawa ako ng walang kwenta. You are so stupid, komento ko habang tumatayo. Napabuntong hininga siya na parang nasaktan sa sinabi ko. Sino ang nagtatapon ng red wine sa pulang dress? Sabi ko habang nakatingin sa puting damit niya. Mukhang naiintindihan niya kung saan ako pupunta, at nanlaki ang mata niya sa takot. Hinablot ko ang baso ng alak ni Sebastian, dahil hindi man lang niya ito hinawakan, at puno pa rin ito, at itinapon iyon sa tiyan niya, kung saan alam kong mag-iiwan ito ng mantsa. Isa pang baso ng alak ang ibinuhos kay Hana, at napalingon ako sa gilid ko para makita si Alicia na nakangiti. I always wanted to do that. Kahit naiinis ako, napangiti ako. Lumapit sa akin si Thalia na may dalang tuwalya. Hinawakan ko iyon at pinunasan ang likido sa dibdib ko. Kailangan ko ng tuwalya, sabi ni Hana na nakatingin kay Thalia. O bakit hindi mo tanungin ang katulong mo? Sagot ni Thalia, bago tumingin sa amin, hindi siya pinansin. Naramdaman ko ang dalawang kamay sa aking bewang, bago ko naramdaman ang kanyang harapan sa aking likuran. That was kinda hot, bulong niya malapit sa tenga ko, bago niya hinalikan ang pisngi ko. Kailangan kong maligo, sabi ko. Naramdaman ko ang pagdikit ng damit ko sa balat ko. Sure dear, punta na kayong dalawa sa kwarto nyo, ipapainit ko ulit ang pagkain nyo at ako na ang magdadala doon. Sabi ni Thalia, bago lumingon kina Alicia at Adam. Pareho kayong maghintay ng ilang minuto, mag-iimpake ako ng pagkain para sa inyong dalawa. Halos hindi ninyo ginagalaw ang pagkain ninyo. Dagdag ni Thalia. Nakalimutan namin, na nandito pa pala si Hana. At dito na po, nagtatapos ang part 22 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.